Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bukasyon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay ating makakasama ang Pura Paroko ng Our Lady of Fatima Parish, Anabuan, City of Imus, Cavite. Siya po ay walang iba kundi si Father Benji Francisco. Father Benji, magandang gabi po sa inyo. Yan. Magandang gabi, Father Randy, Brother Earl, at Brother Paco. At sa ating mga tagapanood, sa inyo pong lahat, magandang gabi po sa inyong lahat. Upang simulan po ang ating online usapang bukasyon, pangunahan po ni Earl ang ating opening prayer at ang pagbasa ng salita ng Diyos ni Carlo. Alalahanin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, Diyos na aming pinagtitiwalaan, Diyos na aming sinasamba, Diyos na siyang unang nagmahal sa amin. Sa iyong pagtawag, kaloob mo'y pagpapatawad. Sa iyong pagtawag, kaloob mo'y pagtangkilik. Sa iyong pagtawag sa amin, iyong hangad ay yaong makabubuti. Dalangin po namin na nawa sa kwentong aming pagsasaluhan, ang patuloy na pagtugon at pananatili sa iyo ang aming maisabuhay. Basbasan mo po kami, gayon din ang sa amin ngayon ay nakikibahagi. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang, ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangakong hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan. Nagpapatuloy po tayo sa ating bahaginan patungkol sa karanasan na tayo ay sama-sama na nag-aalay ng ating pagninilay sa kwento ng bukasyon. No? At isa sa mga katotohanan na ating nabigyan ng pansin sa mga nagdaang pagbabahagi ng ating mga panauhin ay ang katotohanan na bahagi ng kwento ng ating bukasyon ay ang mga karanasan ng paghuhubog na ating naranasan at patuloy na nararanasan sa kasalukuyan. No? Simula pa sa ating mga pamilya, sa ating pagkabata, sa mga paaralan, sa tulong ng ating mga guro at mga kamag-aral, sa pakikisangkot sa mga gawaing pamparokya o sa pamamagitan ng pagsali sa isang organisasyon, pangkabataan, sa kani-kanya nating mga parokya, at hanggang sa kasalukuyan, no, na kung saan ay nagdudulot ng mahalagang bahagi sa larangan ng pag-unawa natin sa panawagan ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito ay muli nating bibigyan ng pagninilay kung paanong ang kwento ng ating bukasyon ay nagdadala sa atin patungo sa karanasan ng paghuhubog natin sa buhay na ito. Sa gabing ito ay sasamahan tayo ni Father Benji Francisco upang higit pa ito na maunawaan. Father Benji, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi muli sa inyo. Sa pagkakataon pong ito, Father Benji, ay binibigay namin sa inyo ang pagkakataon para po magbahagi
ng ilang mga karanasan ng pagtugon, paghuhubog sa kwento po ng inyong bukasyon. Okay. Salamat ng marami, Father Randy. Laging napakahalaga naman ang kwento ng bokasyon, lalo tigit kung papaano nga ba nagsimula ang lahat, papaano kumilos ang Diyos, at kung papaanong sa pagiging pari ko ngayon ay narating ko ang isang napakagandang buhay paglilingkod. Tanda ko pa noon nagsimula ang lahat. Lagi kami magkakasama na magkakaklase nung nasa elementary kami. Lagi kaming nasa kapilyan. Masaya kami palagi. Sa totoo lang, ang mga pagsisimbok ko noon, madalas kasama ko yung mga kaklase ko. Maliban lamang kapag ang nanay ay nariyan, nakakasama ko. Pero sa maraming pagkakataon, ewan ko ba itong mga kaklase ko nung nasa elementary, gusto lagi na kasama din ako. Kaya ilan ang mga naging kaibigan ko talaga dyan. Kahit kasama si nanay, pero sila rin, naroon din. At dumating ang pagkakataon na dahil napaka-aktibo ko rin sa eskwelahan, lagi akong pinagbabasa nun sa misa. Dumating ang pagkakataon, nagbabasa ako ng salita ng Diyos kapag linggo. May pagkakataon, maaari unang pagbasa o kaya ay ikalawang pagbasa. At ito na, parang unti-unti, parang kakaiba pa nun Kasi pag nagbabasa ako noon, lagi nga ako sinasabihan ng pari, nakakatawa Sasabihin niya sa akin, huwag mong i-memorize, sasabihin niya sa akin, huwag mong i-memorize, Benji. Kasi ito naman kasing teacher ko, nakatibo rin naman sa simbahan. Siya yung naka-assign noon para maghanap na magbabasa. Madalas kinukuha niya ako. Gusto niya ako magbabasa. Kaso binibigay niya. Binibigay niya muna. O pag-aralan mo muna bago dumating ang linggo. Na-memorize ko. Napakausay ko mag-memorize yung bata ako. Ngayon na lang naman na hindi. Pero noon, na-memorize ko yan. Pag nagbabasa ako, lagi lang ako nakatingin sa tao. Pagkatapos ng misa, sasabihan ako ng pare. Ganyan. Benji, wag mong i-memorize. Ganyan. Titignan mo yung libro. Ganyan. Pero masaya ako noon. Ramdam na ramdam ko ang saya noon. Sa ganito na kasama ko ang mga kaklase ko, kasama ko ang nanay. At nakakapagbasa pa ako sa kapilya namin. Kaya naman nung dumating yung high school na ako ay nasa Tondo, sa Lacandula High School, eto na. Bagamat aktibo muli sa eskwelahan, naengganyo ako na sumali sa tinatawag na MHCC, yung Mary Help of Christian Crusade. At dumating yung pagkakataon, naging coordinator ako dun student coordinator sa Mary Help of Christian Crusade. At pumasok din ang Marian Youth Movement. Kaya nang medyo lailo ng kaunti ang Mary Help of Christian Crusade sa eskwelahan namin, siya namang naging coordinator ako ng Marian Youth Movement. At dito nagsimula ang napakarami kong exposure sa larangan ng hindi lamang ng pagdarasal, ng pagbibigay ng panahon para sa Diyos, lalo tigit ng paglilingkod sa kapwa, lalo tigit sa mga mahihirap noon. Kaya naman, sa bandang huli, may mga brothers din na pumupunta sa eskwelahan, nagbo-vocation campaign hanggang sa sinubukan ko. Pero kakaiba yung naalala ko. Itong Brother Benedict ang pangalan. Sabi niya, kung saan niyo gusto, pwede naman
O kung gusto ninyong magpare, o kayo nang bahala kung saan mas malapit at kung saan kayo pwede. No? Na dapat ay pumasok. Kaya naman, nag-search din ako. No? Pero ang una kong pinuntahan ay ang Mother of Good Counsel Seminary. Pagkatapos ng Mother of Good Counsel Seminary, ay ang La Salette. Dalawa lang naman noon ang pinuntahan ko So, sa pag-search in ko noon, parang nagustuhan ko sa La Salette. Ewan ko ba, parang doon ako nagsimula, no? Nagsimula ako sa La Salette Seminary din sa Silang. At ako naman ay tinanggap dyan. Yun nga lang, nakatatlong taon lang ako dyan sa La Salette Seminary. At pagkatapos, parang nakita ko sa sarili ko, parang ibang buhay ng misyonero. Noon, makilatis na ako Makilatis na ako. Alam ko kung para kakayanin ko ba ito? Parang hindi ko yata kaya. May mga ganun tanong na. At parang mas gusto ko ang buhay parokya. Hindi ko alam kung dahil sa extrovert ang ko, may pagka-extrovert ang buhay ko. Basta parang gusto ko buhay parokya talaga, no? Kaya naman pagkatapos nung third year ko ng philosophy sa La Salette, no? Ang 3 taon na nasa college ako sa La Salette, lumipat na ako. Yan. Diyan sa inyo, sa Our Lady of the Pillar Seminary. Yan, tinanggap naman ako dyan. Tapos 1 taon, pagkatapos ng 1 taon dyan, after 4th year, pinakayat na agad ako spirituality yan sa tahanan ng mabuting pastor. At tuloy-tuloy naman. Yun nga lang, ano ang talaga nga namang nakapagbigay inspirasyon sa akin na nagpatuloy ako. Ang pinaka talagang dahilan ng pagpapatuloy ko kung bakit gusto kong maging pari ay nung na-assign ako sa Kuya Drop-In for Street Children. No? Iyan ang aking pastoral year sa Cubao. May ikot ako kapag kagabi. Mapupunta ako sa Caloocan. Nakakausap ko mga street children dyan. No? Inikayat ko na mag-stay sa Kuya Drop-In Center for Street Children at mai-refer sila sa iba kasama ng social worker. At napakagandang karanasan na noon ay ewan ko ba, basta sarap na sarap ako noon na ako ay nakakapaglingkod ako, sayang-saya ako. Hanggang sa, hindi lamang sa mga street children Ako ay na-assign sa 1 taon na yun dahil nahati sa 2 ang pastoral year sa tahanan ng mabuting pastor sa TMP. Na-assign din ako sa mga kapatid nating mga ita, no? Mga kapatid nating mga aitas. Kaya medyo madugo-dugo no? Na-assign ako, yan, yung mga kinakausap, pinupulot, yung mga street children. Na-assign ako sa mga ita na minsan ay pumupunta kami sa, ewan ko kung saan yun, parang mga gubat-gubat, no? Minsan malalayo, at gano'n. At naging parang kapamilya mo rin sila. At napakasarap, no, na minsan, gaano kasimple ang kinakain namin, no? Kung ano man yun, salaguba, ganyan ang kinakain, no? Bukod sa salaguba, ay minsan ang pinakamasarap kapag nakahuli sila ng baboy ramo, no? O kaya usa, ako, papakasarap. Pero may mga pinakain pa sila sa akin. Yan, mga nakakain din ako ng mga palos na tinatawag, yung eel na tinatawag, di ba? Naku. Tsaka kung ano pa. Yung tinatawag na mga insekto, kinakain ko yan doon, nakakain ko yun. No? Pero ang maganda doon, hindi naman yung pagkain no? Mga kwento ng buhay nila. Pagkatapos, siyempre ako, may kahartihan din sa buhay. No? Dahil nung high school ako,
ano, ako sa stage play. Ayan. Kapag meron kami mga gathering sa chapel, kasama ng mga ita din noon, ng kapatid nating mga ita, ay ano, binuo ko, no? Meron silang, ano yan eh, parang theater group, o kung ano man ang tawag doon, basta may mga workshop pa ako na alam noon, hindi ko alam kung talaga workshop ang ginagawa ko. Pero, ganun sila, no? Nabigyan ko sila ng pagkakataon na inubog ko ang BEC, no? Ang simbahang kapitbahayan sa Sambales noon, kasama ang mga kapatid natin mga ita, no? Ganyan din eh, no? Ang ginawa ko, naalala ko, kahit sa mga kapatid natin noon, ng mga street children, nandoon din ako, bukod sa pinapaliguan ko, nagpapaligo din ako eh, sa mga yan eh. Pero may panahon din ako, no, na nagkukwentuhan kami. Sa akin ng pinakamatingkad na karanasan eh, yung dalawang iyon. Kasi naalala ko ang nanay ko, lagi niyang sinasabi sa akin, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ang maging mayaman ang pangarapin niyo mga anak. Lagi niya sinasabi sa amin, hindi ang maging mayaman sa material na bagay ang pangarapin ninyo, kundi ang kayo ay maging mayaman sa kabutihan. Kaya palang nanay ko, kahit kami ay mga parang mga pagkakataong laki sa tundo, no? Pero gusto niya ang ma-invite namin, sabi niya, marami namang mga taga-tundo na mga relihiyoso relihiyosa. Marami namang mga taga-tundo, ang mababait. Dapat ganun kayo kabait. No? Maging mayaman kayo sa kabutihan. Tapos ganyan. Kapag may namamalimos, lagi sasabihin ng nanay ko, ikaw magbigay anak, ikaw, para malaman mo kung gaano kasayang magbigay. Ganyan yung sinanay ko eh. Pag may namamalimos sa bahay, gusto niya, ako ang magbigay, o ang kapatid ko, kasi masaya kapag nagbibigay. Sabi niya, para maranasan mo naman ang maging masaya sa pagbibigay. Kaya naman yung naging pagbibigay ko ng sarili, mula sa inspirasyon sa aking nanay, lalo sigit yung pagbibigay ko sa sarili na ginawa ko sa mga kapatid natin, mga ita at mga street children, no? Dito sa Cubao, at sa mga kapatid nating ita sa Sambales. Talaga nga namang nagpatingkad ng napakasarap ang maglingkod. Pagkapat hindi ko sinasantabi ang may mga pagsubok din na pinagdaanan, no, sa buhay. Pero ayaw kong sabihin na ito ang nangibabaw. Kaya ako naging nagpari dahil may mga pagsubok, akong mga naranasan sa buhay. Abang totoo na sa panahon ng aking pagiging seminarista noon, nawala ang aking dalawang mahal sa buhay. Ang panganay naming kapatid, si Ate Annabel, na sinundan ni tatay. Mahirap din yun, masakit din. Sa bahagi ko noong panahon ngayon, na habang nag-aalay ako ng sarili, ay eto nawalan din ako ng mahal sa buhay. At maniwala kayo na sila na nakakatulong pa sa nanay ko noon, sa pamilya namin. Sila pa ang nawala. Pero sa isang banda, hindi na lang yun ang tinignan ko. Dahil naniniwala ako na mas malakas ang pagkilos ng Diyos doon sa mga nararamdaman nating kapayapaan sa ating kalooban. At kung paanong naging payapa ako doon sa pag-aalay ko ng sarili sa mga kapatid nating street children at sa mga kapatid nating mga ita. Yun ang naging daan, no? Para ako ay
ituloy ang pagpapari. Bagamat, oo, lagi naman ang katotohanan ng liwaga, mystery, ay laging naroroon sa bokasyon, sa pagpapari. Pero sa isang banda, talaga namang aking aaminin na ang maglingkod ang siyang kaligayahan ko, kapayapaan ko, at siyang inahanap ko sa buhay. At kung nasaan ako ngayon, ito ay dahil nananalig ako na ang paglilingkod na ito ang siyang tunay na magiging kapayapaan ko, hindi lamang sa panahon ito, ngayong panahon ito, kundi sa mga darating pang araw. Yun lamang na Father Randy. Salamat po, Father Benji, sa inyong pagbabahagi. Napakatingkad ng karanasan na ang pagtugon natin sa paanyaya ng Panginoon ay nagaganap natin kapag tinuturuan din tayo ng mga sitwasyon at pagkakataon sa buhay natin. Kung babalikan natin Earl, Carlo, at sa inyong mga nanonood sa amin ngayon, ang kwento ni Father Benji ay nagbibigay sa atin ng isang napakalinaw na pagpapamalas kung papaanong tayo ay hinuhubog ng mga sitwasyon at pagkakataon at doon natin nagagawa na unti-unti na mapakinggan ang paanyaya ng Panginoon. Bigyan ko po kayo ng ilang halimbawa mula sa mga ibinahagi sa atin ni Father Benji. Una, nung bata siya, Father Benji, tama ako, yung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no? Parang junior lector. Tapos, nag-involve din si Father Benji sa Merry Help of Christian Crusade, no? And yung Marian Youth Movement. Siyempre po, Father Benji, dun sa ganong klaseng involvement ninyo sa ganong klaseng mga religious organizations, may mga unti-unti nang ipinamulat sa inyo. Sabi nyo nga po, yung paglilingkod sa kapwa, yung pagmamalasakit lalo na sa mahihirap, no? Tapos sa pagiging aktibo ni Father Benji ay malaki yung epekto sa kanya na may mga brothers na nagbo-vocation campaign, no? At nagkaroon siya ng kamalayan kung ano ba ang pagpasok sa seminaryo, no? Nagpatuloy ang pag-uhubog sa La Salette Seminary, no? Dito po sa Silang, no? At mula doon sa pag-uhubog na yon, nagangad pa ng kakayahan na tumugon hanggang sa nandito na po siya kasama natin sa Our Lady of the Pillar Seminary, no? Dito din siya hinubog, kung saan din po ako hinubog, at kung saan din hinubog si Earl at saka si Carlo, no? At pagkatapos noon, may ibinahagi sa atin si Father Benji ng mga matitingkad na karanasan, no? Yan yung karanasan niya sa pastoral year, no? Ito po ay isang yugto o bahagi ng paghuhubog ng mga seminarista kung saan nagkakaroon po kami ng exposure, no? At yung ibinahagi po sa atin ni Father Benji, yung exposure niya sa mga street children at dun sa mga kapatid po nating katutubo at Aita, no? At yun yung nagpalalim ng kanyang paghahangad na tumugon sa ganitong paanyaya, no? Bagamat tinutukoy din sa atin ni Father Benji ang maraming karanasan ng mga hirap, pagsubok, at mga suliranin na kanyang naranasan, no? Ang lahat ng ito ay naging mahalagang bahagi ng kwento ng kanyang bukasyon, no? Kung titingnan po natin, mga kapatid, no? Ang kwento ng ating bukasyon ay laging nasa konteksto ng paghuhubog, no? Hindi po madaling unawain ang panawagan ng Diyos sa isang iglap lamang, no? O sa isang kaganapan lang sa buhay natin, no? Sa una, parang napaka-babaw ng ating pagtingin, no? Minsan nga po, nakita mo lang yung damit ng isang pari, parang laki na ng epekto sa'yo, pero mas higit mo pa pala itong mauunawaan paglipas ng panahon, no? Na kung minsan, yung mga pangyayari sa ating buhay o mga sitwasyon ng ating pakikisalamuha sa maraming karanasan ng pakikipagkapwa-tao, paglilingkod, at pakikisangkot sa gawain ng simbahan, yun yung unti-unti na magpapaunawa sa atin ng pagtawag ng Panginoon, no? Kaya mula sa karanasang yon, nakikita at nararanasan natin ng Diyos at doon natin nais na tumugon. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.
Tinawag mo akong maging katulad mo, tahakin ang landas na sa'yo'y nagpako. Naisin ko mang lumigaya sa lupang pangako, daay di ko tanto, puso ko'y naghihingalo. Nais ko magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig ka, isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Ngunit paano hakbang itong habang sugatan? Paano tatahakin ang landas na di alam? Paano kita makikita sa gitna ng karimlan? Pangako mong akayin ako ang siyang tanging panghahawakan. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig ka, isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Tungo sa'yo ay hahakbang marahan man, ika'y daratnang sa aking nagabang. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig ka, isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga.
Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bokasyon. Kasama po natin si Father Benji Francisco, ang Parish Priest ng Our Lady of Fatima Parish dito po sa Anabuan, City of Imus, Cavite. No? Kanina po ay nagbahagi siya ng kwento ng kanyang bokasyon, kung paano din unti-unti niyang naunawaan ang paanyaya ng Panginoon sa maraming mga karanasan sa buhay, pakikisangkot sa ilang mga gawaing pangsimbahan, pagpasok sa seminaryo at hanggang sa kasalukuyan. No? At sa pagkakataon pong ito ay upang higit pa natin na maunawaan ng ilang mga ibinahagi sa atin ni Father Benji, ay dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan kung saan mapapakinggan po natin ang pagtatanong ng ating mga kasama, si Earl at saka si Carlo. Mauna po si Carlo. Magandang gabi po, Father Benji. Maraming salamat po sa pagbabahagi niyo. Yes, magandang gabi. Kanina po, Father, na naikwento niyo po sa amin at naibahagi niyo po sa amin yung inyong karanasan sa exposure kasama yung mga street children tsaka yung mga kapatid po nating Aita. Sa palagay niyo po, paano pong nakatulong yung interaction sa mga kapatid natin na Aita at sa mga batang lansangan sa inyong paghuhubog bilang isang pari o para bilang isang taong nagtatalaga ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos? Pwedeng pakiulit ang tanong? Ano po, Father, yung naikwento niyo po kanina, yung inyong pong exposure, kasama po yung mga kapatid po nating Aita, tsaka po yung mga batang lansangan. Paano po nakatulong sa inyong paghuhubog, yung interaction kasama po yung mga Aita, tsaka po yung mga batang lansangan? Oo. Isang katotohanan ng buhay, no? Na kung bakit nakatulong ito sa paghuhubog ko ay kasi sila yung mga mukha no? Nakita ko sila yung mga mukha ng Panginoong Hesus, no? Kung paanong sa kanyang pagdating minahal niya ang mga dukha, no? Nakita ko ang karuhan ng kanilang buhay. Sabi ko nga, ito ang karanasan ko kahit paano. May mga exposure ako, no, hindi lamang yung junior lector na sinasabi ni Father Randy, maging yung nung ako ay nasa Mary Help of Christian Crusade at Marian Youth Movement. Napakalaking tulong na nung bata pa lamang ako, nakita ko na sila yung mga mukha, no, na ang mga dukha ay mga mukha ng Panginoong Hesus. Kaya naman, no, kung bahagi ng sarap na yaon, ay napaglilingkuran ko sila. Napaglilingkuran ko ang Diyos, napaglilingkuran ko ang Panginoon. At sa ganitong diwa, no, ay napakaganda. At kung tutuusin, kahit sila naman, kung paanong minsan kapag dumarating yung time na natapos na ang iyong apostolate para sa kanila, napansin ko talaga nga namang minsan uso yung umiiyak sila, pati ikaw umiiyak din, no? Hindi lamang dahil nakita mo si Jesus sa kanila kundi sila rin sa palagay ko. Hindi man nila ganap na naunawaan, pero nakita nila, naramdaman nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ganun Kaya salamat, ganyan. Kung bakit hanggang ngayon, alam mo ba, hanggang ngayon, yung may dalawang street children noon na inaalagaan ko, pero maayos ang buhay nila. Aba, kung ano-ano pa minsan ang dinadala sa akin. No, ganyan. Lalo tigil kapag Pasko, minsan ay kung ano-ano pa ang ibinibigay nila sa akin. No, napakaganda ng ganitong karanasan. Ibig sabihin, mula sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at sa pagkilos din ng Diyos sa aking buhay, ito, no? At sa akin, nagaganap ang paghahari ng Diyos sa ganun Ang paghahari ng Diyos ay kapag ang paglilingkod na ibibigay mo
At doon sa paglilingkod na yon, ang mga pinaglilingkuran mo ay itinuturing mo silang kapatid. At pagkatapos, sa bandang huli, ganun na rin ang pagtingin sa iyo. Ikaw ay kapatid na nila. Yun, Brother Carlo. Maraming salamat po, Father Benji. Naalala ko po isa sa mga pinakaabangan namin mga seminarista na bahagi ng paghuhubog sa loob ng seminaryo ay yung pastoral formation, kung saan kami ay ipinapadala sa mga communities, sa mga maliliit na simbahang kapitbahayan upang makipamayan, makipagkwentuhan, bahagi na ng salita ng Diyos. At tama po kayo, no? Nararamdaman din po namin yung karanasan ng pananahan ng Diyos sa piling ng mga tao sa loob ng community. Naalala ko po lagi sinasabi ng mga formators sa loob ng seminaryo, no? Hindi mo dadalhin si Kristo, no? Nandoon na si Kristo. No? Ang gagawin nyo na lang, tatagpuin nyo na lang si Kristo at ipapaalala sa tao na kasama nila si Kristo. At para rin po sa akin, Father, tama po kayo, no? Ito ay isang mutual na formation para sa isang hinuhubog, sa pagpapari at yung mga taong nakakasalamuhan niya sa loob ng komunidad. Maraming salamat po, Father. Salamat, Carlo, sa iyong pagtatanong kay Father at sa pagbabahagi ni Father Benji. Ngayon naman si Brother Earl. Good evening po, Father Benji. Good evening. Opo. Si Father Benji po kasi ina-assign sa Silang, sa Candelaria, no? Sa Kristan pa ako noong second year high school. Alala ko pa. At parang walang pinagbago si Father Benji, no? Batang bata at fresh pa rin ang pinagninilayan ko, Father, yung binabanggit niyo na despite the hardships, no, sa mga pinagdaraanan niyo, napagdaanan ninyo na paghihirap, tragedy, no, parang trahedya marahil kung masasabi natin sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, sa pamilya, habang ibinibigay naman natin ang ating sarili ay yung sinasabi niyong naranasan ninyong kapayapaan. At siguro po, Father, maganda po na pwede pong maibahagi niyo sa amin, no, yung ano ba yung sinasabi ng Diyos, no, doon sa inyo, no, doon sa kapayapaan na naranasan ninyo o nararanasan ninyo magpahanggang ngayon sa gitna ng mga pagsubok na ito. Salamat, Brother Earl. Ako naman, naniniwala ako na lagi namang lamang ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok. Kung tutusin, sa mas malawak na pagyakap sa pananampalataya, ang mga paghihirap at pagsubok nga ay biyaya din. Yun nga lang, napakahirap unawain sa karunungan ng mundo at karunungan ng tao yung pero sa isang banda, mas madaling unawain yung kapayapaan at kaligayahan na naranasan mo. Mas madaling unawain yun. No? Kapag ang puso ay masaya, kapag ang puso ay payapa, mas madaling unawain. At hanggang ngayon, ang paglilingkod kung saan mula noon hanggang ngayon, na siyang suma total, na siyang pinakabuod ng aking buhay, kung bakit narito ako ngayon. Ang paglilingkod na ito isang itinuturing na pinakamataas na biyaya at kung bakit naroroon ng kapayapaan sa buhay. Kaya naman, sa gitna ng mga dumating na mga pagsubok sa akin noong panahon na ako inuhubog sa seminaryo, kahit nga yung kasalukuyang pari ka, may mga paghihirap din at pagsubok. O hindi man literal na paghihirap, dahil ayaw ko sabihin naman na talagang paghihirap dahil marami ang hindi maniniwala na tayo mga pari ay nahihirapan. Bagamat may mga pagsubok sa iba't ibang mukha nito. Pero ang kapayapaan ay naroroon kasi alam mo na napaglilingkuran mo ang Diyos at alam mo na yung mga pagsisikap mo na sinumpaan mo doon sa tawag ng pagiging pari ay naroroon at ginagawa mo.
Sapat na yun ang kapayapaan yun. At anumang pagsubok ang danasin mo, ang mangingibabaw pa rin ay ang paglilingkod na naroon ng kapayapaan. Bagamat sa paglilingkod, totoo, minsan ating aminin, hindi naman nawawala ang pagsubok, katulad din ng buhay ko. No? At naniniwala ako na kapag gusto mong tumanda, maging gusto mong tumagal sa paglilingkod, umanda ka sa marami ring pagsubok. No? Pero, kasi ang kapayapaan, hindi naman siya usapin ng hindi rin siya talaga usapin ng pakiramdam. Hindi rin siya usapin ng sitwasyon. Ang kapayapaan ay dahil alam mo na ang buhay mo ay para sa Diyos. At malinaw maging kay San Pablo yan in season and out of season. Ganun naman ang buhay naman ng pagiging pari. Kaya kahit may pagsubok pa, may kapayapaan pa rin. Kasi alam mo, may ginawa ang Diyos sa iyo at may pagsisikap ka na gawin para sa Diyos. Na ang paglilingkod, maging sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos, maging sa kanyang mga pagtawag sa mga apostol, sa mga alagad, hindi naman naging madali. Kaya naman, pero hindi porke hindi madali, wala ng kapayapaan. Hindi. May kapayapaan dahil may Jesus na tumawag sa iyo. May kapayapaan dahil ang pinakamataas na inaasahan ng Diyos ang siyang naroroon. At ito ang paglilingkod na ginagawa natin. Kaya ako, sanay na ako. Alam niyo nung una ako, medyo siyempre, pagka-sensitive ka rin di ba? Naritigay, pag bata-bata ka, minsan tayo, filled with milk and honey, sabi nga nila, ang paglilingkod kapag bago-bago, no? Ganyan. At kung pwede nga lang, hanggat maaari, ma-please mo no? Lahat. Pero hindi pala gano'n, no? Hindi mo mapiplease din lahat. At minsan, may mga pagsubok din talagang pagdadaanan, maging sa buhay pamilya. Ng isang, yung pamilya mo, kahit ba naman naging pari ka, magsasabi pa rin ng mga pinagdadaanan. Problema sa parokya, nangyayari din yan. Laging ganyan kasama sa pagdadalisay ng Diyos. Pero hindi mawawala ang kapayapaan kahit ano pang mukha ng pagsubok na yan. Kung minsan tawagin mo man yan na pinapayagan ng Diyos, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok na yan sa kanyang mga lingkod, o kaya tawagin man natin na pagkilos ng demonyo, ng diablo, no? Para manghina ang kanyang lingkod. O anumang mukha ng mga paghihirap at pagsubok na yan, anumang dilim ng buhay na yan, ang kapayapaan ay laging nariyan na ibinibigay ng Diyos. Lalo tigit kapag pinili mo isang paglingkuran at ang kanyang kawan ay paglilingkuran mo. Laging ang kapayapaan ay nariyan. Nakatanim na yan sa iyo. Kaya sinasabi ko ito sa inyo kasi ako rin, ayaw kong maging ideal na masyado na para bagang porke lingkod ako, porke pari ako, wala nang darating na pagsubok. Marami pa yan. Pero minsan, minamani-mani na lang. Ganyan. Umiyak ka ng kaunti. Pero yung pag-iyak mo, samahan mo ng dasal. O kaya malulungkot ka, mag-aalala ka. Pero yung kalungkutan, o kaya yung pag-alala mo, samahan mo rin ng dasal. Dahil nandyan naman ang kapayapaan na pinangako ng Diyos. At talaga namang nariyan na Hindi nga ipinangako, ipinagkaloob na talaga yan sa mga lingkod. Yayakapin mo na lang siya at magtitiwala ka na laging nariyan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kaya, ano yan? Kaya, sinasabi nilang, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Yan ay katumbas lang niya sa pananampalataya ng
ang mga pagsubok, mga nahihirapan, yan ay ipagkatiwala yan sa Diyos. At dahil kung magrereklamo ka, dadaing ka, baka sabihin ng Diyos, ako nga nahihirapan eh. Yung mga apostol, mga nahihirapan din. Kaya mahihirapan ka din. Ang mahalaga, huwag mong hanapin ng kapayapaan kung saan-saan. Hanapin ng kapayapaan doon sa paglilingkod na ginagawa. Dahil naroon ang tunay na kapayapaan. Doon kita tinawag upang maglingkod. Sa paglilingkod, naroon ang kapayapaan. Yan ang aking sinasabi ni Jesus sa akin. Yan, brother. Maraming salamat po, Father Benji. Nung nagbabahagi mga kapatid na si Father Benji, naalala ko yung dinadasal namin natin kapag Tuesday na night prayer, yung case ng Teresa ng Avila. Sabi niya, let nothing disturb thee, nothing affright thee. All things are passing. But God never changes. And God alone is enough. Solo Dios basta. At sa ating pong mga pinagdaraanan sa ating ordinaryong buhay, hindi lamang naman sa buhay ng hinuhubog sa seminaryo, nakakaranas ng mga ganitong uri na sitwasyon. Kahit ang mga tao sa labas ay nakakaramdam din, nakaka-experience din ng mga problema, ng pagod, ng mga hirap. Pero yung sabi nga ng isang pare, kapag daw hindi mo alam yung sasabihin sa kumpisal ay tumingin ka sa krus. Tumingin ka sa krus. Kung hindi mo na alam kung anong papayo mo sa isang penitent ay tumingin ka sa krus. At sino ang makikita mo sa Jesus? At marahil doon mo matatagpuan ang sagot. Kung gaanong kapayapa si Jesus kahit nakabayubay siya sa krus. Siya ay nananalangin. Siya ay he is confident that the Father, that he is in the presence of the Father. At yun din, sabi ng isang kanta, pwede rin namang hindi tayo nagkatagpo, pwede rin namang iba ang tawag ng puso, pwede rin namang sariling tinig ay di matuklasan. Pwedeng ganun, ngunit nariyan. Nariyan ang Diyos na bagamat hindi natin makita ng mga mata, ay nariyan ang Diyos. At sa dami ng mga bagay na ito, ay nariyan. Maraming salamat po, Father Randy. Thank you po. Salamat po sa pagbabahagi ng mga katanungan at sagot ng ating panauhin ngayong gabi na si Father Benji. Habang ako po ay nakikinig sa pagpapalitan ng pagbabahagi ng aking mga kasama at pagtatanong nila kay Father Benji, ilang mga bagay na nais ko pong iwan, lalo tigit sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Una, ang kwento po ng ating bukasyon ay hindi kwento lamang ng sarili nating karanasan. Lagi nating tatandaan na bahagi ng kwento ng ating pagtugon sa Diyos ay ang maraming tao na magiging bahagi ng ating pagtugon. Na talagang hindi lang tayo ang hinuhubog para maunawaan ang tawag ng Diyos, kundi pati yung mga tao na nakakasalamuhan natin. Siyempre, una yung pamilya natin. Tapos yung mga nakakasama natin sa paglilingkod, o kanina nga yung isang halimbawa, yung sinasabi ni Father Benji, yung mga street children na noon ay kasama niya lang sa immersion, sa exposure, bago ngayon ay may mga magaganda ng buhay. At hindi siya nakalimutan kung bakit, kasi kapwa nila naranasan kung paano sila tinawag ng Panginoon sa paraan ng pagbibigay ng sarili. Na si Father Benji, noon isang seminarista, ngayon ay isang ganap na pari. At maaring yung mga kabataan na ngayon ay bumabalik kay Father Benji na tumatanaw ng mahalagang bahagi sa kanilang paghuhubog, ay meron ding maayos na direksyon ng buhay na pinagsisikapan. Pangalawa ay yung sa kwento ng ating paghuhubog ay pinadadalisa yung ating kagustuhang tumugon. Malimit po nating marinig sa mga bahagi na natin, hindi madaling tumugon sa tawag ng Diyos. Dahil ang unang hihingin sa atin ay yung mga sarili natin.
Yung araw-araw gigising tayo para mag-alay ng ating buhay, mag-alay ng ating oras at panahon, at mag-alay ng ating kakayahan. No? At bahagi nun ay yung pagpapadalisay ng ating kagustuhan. No? Na bakit sa kabila ng lahat ng ito ay gusto ko pa rin manatili sa pakikinig sa tawag ng Diyos. No? At doon naman tayo dadalhin sa ikatlong punto. At ano yun? Yung paghahangad natin ng kapayapaan ng kalooban. Kasi ang daming mga tanong na maaring sumagi sa isip natin. No? Lalo na po mga kabataan na nakikinig sa amin, sa mga kasama ko dito sa Usapang Bokasyon. No? Na talagang hindi naman basta-basta magiging pari ang isang gustong magpari. No? Na kailangan niya talagang, lagi ko ang sinasabi, Father Benji, dun sa mga sakristan, o sa mga kabataan na gusto po namin magpari, no? Pero kayo naman pumasok sa seminaryo. Oo, no? Gustong-gusto, manghang-mangha. Wow, Father, naalala ko po minsan, nagmisa ako sa isang parish, no? Tapos, naitabi ko na investment ko. Magulat-gulat ako sinusukat nung sakristan, no? Oo. Sabi ko, uy, gusto mo magpare? Opo, Father. Ba't hindi ka pumasok sa seminaryo? Pag-iisipan ko pa po. No? Oo. Parang hindi lang isang beses ko ito naranasan sa isang kabataan. No? Na tatanggapin natin na bahagi ng pagtugon natin uunawain natin yung tawag ng Diyos at mauunawaan natin yun sa tulong ng seminaryo. No? Sapagkat sa seminaryo, gagabayan tayo ng mga paring tagapaghubog, ng mga gawain natin sa seminaryo at ng pakikisalamuhan natin sa kapwa seminarista o sa tinatawag nating community at maging sa kung saan man tayo itatalaga para sa ating apostolate upang padalisayin at hangarin yung hinahanap na kapayapaan ng ating mga kalooban para unti-unti ay maunawaan natin anong mayroon sa ganitong klaseng pagtugon. Anong mayroon sa ganitong klaseng buhay? Bakit parang gusto natin itong tahakin? No? Bakit sumasagi ito sa ating isipan? Bakit kahit na mahirap, kahit na mayroong mga pag-aalay ng sarili, ay nagagawa nating manatili? No? At ikaapat, lagi nating tatandaan na ang pagtugon natin sa bokasyon o sa tawag ng Diyos ay tanda ng paglago natin sa paglilingkod. No? Mga kabataan, hindi habang buhay kayo ay batang sakristan o batang lingkod o isang lingkod kabataan sa inyong mga parokya. Tatandaan natin mayroong paanyaya ang Diyos para sa paglago o paghakbang sa larangan ng ating pag-aalay ng sarili. At dyan pumapasok yung ibinabahagi sa atin ni Father Benji na kahit na nagiging mapanghamon ng mga sitwasyon at pagkakataon, no, ay nagagawa nating balikan na tayo nga pala ay naglilingkod, hindi dahil sa basta gusto lang natin o dahil nahikayat lang tayo o dahil kasama natin yung mga katropa at kaibigan natin sa simbahan, kundi naglilingkod na tayo kasi gusto na nating ialay ang sarili natin para sa Diyos. No? At yun ay nangyayari sa unti-unting paghuhubog. No? At ang mukha at larawan ng paghuhubog ay ang bawat kaganapan sa ating buhay, ang paraan ng paglilingkod na ating pinagsisikapan, at ang kwento din ng buhay ng mga taong ating nakakasalamuha. Una, ang pamilya natin, na unang seminaryo natin, at pangalawa, ang bawat sambayanan, parokya, o mga tao na ating pinakikipamuhayan, no? Kung saan tayo ay nakakapulot ng maraming kwento at aral sa buhay. No? At naway maging magandang pagkakataon nito mga kabataan na nakikinig ngayon, gayon din po lalo tigit sa mga magulang ng mga kabataan na nagsasabi sa inyo na o sa inyong mga anak na nagsasabi sa inyo na parang naisip po namin pumasok sa seminaryo, no? O dun sa mga babae, parang naisip po namin i-consider ang pagpasok sa kumbento at magpahubog para maging isang madre sa hinaharap. No? O kaya ay sa larangan ng mas malalim na paraan ng paglilingkod. No? Ito po ay proseso, hindi po ito pangmadalian at biglaang karanasan lamang. No?
At yun naman, Father Benji, Carlo, at Earl, ang humuhulma sa ating buhay. No? Sabi nga, ang buhay natin, pag nagawa nating maialay, nagkakaroon ito ng saysay. No? At kapag nagkakaroon na ng saysay ang buhay natin, nare-realize natin, hindi lang pala para sa akin ang buhay ko. Ang buhay ko pala ay para sa Diyos at para sa aking kapwa. Father Benji, sa pagkakataon pong ito ay nais po naming hilingin ang inyong mga pangwakas na pananalita, tagubilin, lalo tigit sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Magandang gabi ulit. May pangwakas pa pala. Oo. Sa bandang huli, nais ko lamang sabihin sa inyong lahat, lalo tigit sa ating mga tagapanood, na alam ninyo, abang tayo ay nasa pandemya at ang tao ay naghahangad, tayong lahat naghahangad na maligtas sa pandemyang ito para marating natin ang kapayapaan. Anumang mukha ng nais natin na mailigtas sa pandemyang ito ay ito'y usapin palagi ng kapayapaan. Pero sana hindi ito usapin lamang ng survival. Ang buhay na tayo'y makasurvive. Kundi sana makita din natin ang ipinapakita ng Diyos na mangibabaw ang buhay paglilingkod. Mangibabaw ang paglilingkod sa gitna ng pandemyang ito. At hindi lang sa pandemyang ito, kundi sa ating lahat, ito naman talaga ang tawag niya. Ang tayo ay maglingkod. Kapag usapin ng general vocation, na sinasabi, the general vocation is to follow Jesus. It is to follow God. Ito, ang pagsunod ay laging usapin ng paglilingkod. Habang ang paglilingkod, napakaraming humahadlang. Survival, hindi lang survival, the culture of hedonism, ang kulturang hedonismo, kung saan pleasure is the supreme good, or pleasure as the supreme good. Lahat, no? Makaraos, sa ngalan ng material na bagay, so maging maligaya, maging masarap ang buhay natin. Hindi, sa bandang huli, kung kulang ang kapayapaan, kapag gusto lang nating makaraos, gusto lang nating sumaya, gusto natin ng malalim na kapayapaan sa buhay, talagang tayo ay maglingkod at tumugon talaga sa tawag ng paglilingkod sa iba't ibang mukha ng katayuan, kalagayan ng buhay, sa iba't ibang mukha ng bokasyon na tinatawag. Maglingkod. Sa bandang hindi, sa pagtatakip silid naman ng buhay natin, no? Ating aaminin, ang iharap naman natin sa Diyos sa bandang huli ay ang kapayapaang bunga ng paglilingkod na iyong ginawa. Usapin man yan ng pag-ibig, ng pag-aalay ng sarili. Usapin man yan ng pagbabahagi, ng biyaya na mayroon ka, material, lakas, ng kakayahan o kakayanan mo. Ito yun. Paglilingkod pa rin. Nananalig ako, naniniwala ako na balang araw, iisa rin ang magiging tanong sa pagharap natin sa Diyos. Ikaw ba'y naglingkod? Yun lang eh. At kung iba man ang mukha ng pagtatanong na gagawin sa atin ng Diyos, pero sa isang banda, paglilingkod. Kung bakit hindi marating ang malalim at tunay na kapayapaan ng mundo ito,
Dahil marami nang hindi nakakaalam ng tunay na gusto ng Diyos na tayo ay maglingkod. Dahil marami na rin ang nakakalimutang maglingkod. Marami na rin ang ayaw maglingkod. Kaya salamat sa Brother Randy, Brother Earl, Brother Carlo, no, ang babata ng mga mukha nyo. No? Pero yung pagiging bata ng inyong mga mukha, tinitingnan ko kayo. Gwapo din ako noong katulad ninyo. No? Pero alam ko, hindi lamang ang pagiging sariwa ninyo, dahil batang-bata kayo, sariwa kayong tingnan. No? Pero alam ko, sariwang-sariwa at batang-bata ang inyong puso dahil sa paglilingkod. No? Kaya salamat sa ganitong programa ninyo, no? Sa ganitong live streaming program na ginagawa ninyo. At marami kayong natatouch. No? Kaya sa aking mga parokyano, sa mga kakilala ko rin, at sa iba pa nakapakinig sa akin, o tuloy-tuloy lang sana yung pagtangkilik ninyo sa programa ni na Father Randy, Brother Earl at Brother Carlo. Tuloy-tuloy lang. Matututo kayo, mauhubog kayo. Oo. Yan yun. Yan ang pinakamagandang pagkupunla. No? Kahit tumaas ang score nyo sa Mobile Legends. Kahit magpakasawa kayo ng kung ano nung application yan, face application, kayo, no? Nagdagan nyo pa, pati foot application, paganday nyo na rin, pati mga paan nyo, wag na mga mukha, yung lahat yan. Naku, maniwala kayo. Sa bandang huli, ang usapin pa rin ng kapayapaan ay hindi ang mga panandalian na ito. Ang ibinibigay ni na Father Randy, Brother Earl at ni Brother Carlo, maniwala kayo, ay usapin ng kapayapaan. Hindi lang pasamantala panandalian. Hindi lang ito usapin ng kapayapaan sa lupa. Bagkus, ito'y usapin ng malalim na kapayapaan. Lalo tigit ng kapayapaan nagmumula sa Diyos balang araw na ipagkakaloob niya sa mga natuto. At ang tunay na pagkatuto, maniwala kayo, ay yaong natutong maglingkod. Kapag natuto ka ng maglingkod, kapag ikaw ay naging lingkod na, isa lang ang ibig sabihin niya. Naunawaan mo na ang karunungan ng Diyos. Naunawaan mo na ang ibig sabihin ng kapayapaan. Maraming salamat sa inyo. Muli, magandang gabi sa inyo. Father Benji, sa ngalan din po ng Ministry sa Pagtataguyod ng Bokasyon ng Diocese ng Imus, ng ating diocese, ay nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapaunlak sa gabing ito para maging bahagi ng ating online usapang bokasyon. Napakalaking bagay po na sa ganitong klaseng pagsisikap ng ministry ay nakakasama po namin kayong mga pari natin dito sa diocese, no? Mga kapatid na pari. No? At nagdudulot po ito ng malaking inspirasyon at syempre po lakas din ang loob para magpatuloy sa ganitong klaseng ministry, no? Lalo na po sa kasalukuyan na tayo ay pinaghihiwalay ng sitwasyon dahil sa kasalukuyang pandemya na ating nararanasan. Pero hindi natin hahayaan, kagaya ng sinasabi ni Father Benji, na maging dahilan ito para matapos din ang paraan ng paglilingkod. Patuloy tayong gagawa, magiging malikhain, at mag-iisip ng mga epektibong paraan para maabot natin ang mga tao at mga kabataan na nais nating akayin patungo kay Jesus. Father Benji, sa pagkakataon pong ito, hihingi namin ang pangwakas na pagbabasbas bilang pagtatapos din po ng ating online usapang bokasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo. Pagpalain kayo ng Diyos na sa inyong pagsisikap
na makapaglingkod, na maging lingkod. Ang Diyos, ang Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa atin, ay patuloy kayong pagpalain. Lalo tigit ng malalim na kapayapaan ng inyong buhay. Kapayapaan ang nagkakaloob para sa inyong pangangailangan. Kapayapaang nagkakaloob ng mabuting kalusugan. Kapayapaang nagkakaloob, lalo tigit, ng kanyang pag-iingat sa mga mumunting pagsisikap ng inyong buhay sa ngalan ng paglilingkod na inyong ginagawa. Patuloy na kayong pagpalain. Patuloy na kayong ingatan. Patuloy niyang iparanas ang kapayapaan na mahirap mong unawain, na mahiwaga man. Ngunit, isang magsisilbing lakas ng inyong buhay. Kaya naman, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po. Magandang gabi, Father Benji, at maraming salamat po. Okay po. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bukasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Randy De Jesus ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I Love. Bukasyon. Maraming salamat po and good night sa inyong lahat. Salamat, Father Benji, Carlo, and Thank Earl. you. Thank you. Apo.